Davao, Mindanao at sa 4 na sulok ng mundo. Ako si Mirasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para sa mga bagong kaganapan sa channel na ito, Pinoy Rob YouTube channel. Para sa mga headlines, pagtaya sa panahon, apektado ng mga Israelis ang buong bansa. Balitang lokal, pinagdiriwang ng lungsod ng Davao ang ika-22 anibersaryo ng pambubomba sa paliparan. Inakusahan ang isang vlogger ng mga nakakasakit na pahayag laban sa mga IPs. Pinaghahanap ng DCPO ang 6 na suspect sa panghuhold up na naganap sa tanghaling tapat. Pinahintulutan ng SP ang lungsod na mag-sign ng MOA na nagpapalawak sa mga libreng lugar ng sinihan para sa mga PWD. Balitang pambansa, Bacolod Mascara Coliseum 37% kumpleto na. Nawawala ang isang PAF fighter jet. Balitang pandaigdig, ang plano ng Egypt sa Gaza ay hindi kasama ang Hamas sa pamamahala sa hinaharap. Ang mga taripa ni Trump ay maaaring magdala ng resesyon sa Mexico at Canada. Balitang aliwan, John M2 ay nagbigay ng pahiwatig tungkol sa TV series ng Crazy Rich Asians. Sinabi niyang mas marami pang karakter ang susuriin. Hindi sapat ang isang pelikula. Makikita sa unang pagkakataon si Zendaya sa Shrek 5 bilang anak ng ogre. Mga kaganapan sa showbiz. Ipinagdiriwang ni Jacqueline Jose sa Oscars sa segment ng In Memoriam. Binibiro ni Conan O'Brien, host ng Oscars, ang traditional na kasuotang kaswal ni Adam Sandler. Balitang pampalakasan, nanalo ang Pilipinas ng kauna-unahang medalyang ginto sa ASEAN Winter Games sa larangan ng curling. Inihalal si Pacquiao sa International Hall of Fame. Trivia, ang Puerto Princesa Subterranean River sa Palawan ay isa sa mga New Seven Wonders. Ulat panahon. Ang amihan ay nakakaapekto sa extreme northern Luzon, habang starlist naman ang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maulap na may kalat-kalat na pag-ulan o pagkulog, pagidlat, dulot ng starlist, posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Batanes, bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang mahihinang pag-ulan. Dulot ng amihan, walang malaking epekto. Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang pag-ulan o pagkulog, pagkidlat, dulot ng starlist. Sa Davao City, bahagyang maulap na panakanakang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog.
sa pabago-bago ng panahon, lagi po tayong mag-ingat, maging ligtas, maging alerto, at makibalita. Ako po si Marvin Baguio, ang inyong nag-uulat. Magandang umaga. Balitang lokal, ipinagdiwang ng lungsod ng Davao ang ika-22 anibersaryo ng pambubumbas sa paliparan. Ipinagdiriwang ng pamahalang lungsod ng Davao ang solemning ika-22 anibersaryo ng pambubumba sa Davao International Airport sa Sasa noong March 3, 2025. Ang trahedyang insidente na naganap noong March 4, 2003 ay nagdulot ng pagkamatay ng 22 katao at nag-iwan ng 113 iba pa na sugatan. Ang kanyang mensahe na binasa ni Konsehal Diosdado Angelo Reyes Mahipos Jr., nag-reflect si Mayor Sebastian Baste Duterte sa patuloy na epekto ng pag-atake at patuloy na banta ng karahasan at turismo. Nagtipon tayo ngayon upang gunitain ang malungkot na pangyayari na nangyari 22 taon na ang nakalipas na nag-iwan ng hindi malilimutang sugat sa komunidad at mananatiling nakatatak sa puso ng mga Davaoenos. Kahit gaano pa tayo kaganda ang mga salita, mahirap ilarawan ang kalungkutan na dulot sa mga pamilya ng mga namatay at ang traumatic na karanasan ng mga nakaligtas sa karahasang ito na dumapo sa ating lungsod. Ayon sa mensahe ni Mayor Duterte, binanggit ng alkalde ang kahalagahan ng sama-samang responsibilidad sa pagpapanatili ng kapayapaan na ang kaligtasan ng lungsod ay isang tungkulin ng lahat, hindi lamang nakasalalay sa mga puwersa ng seguridad. Vlogger kinandina dahil sa nakakasakit na pahayag laban sa mga IP. Kinundida ni Davao City Indigenous Peoples Mandatory Representative IPMR Rodolfo Mandi ang vlogger na nagbigay ng nakakasakit na pahayag laban sa mga kasapi ng Indigenous Peoples IP. Ayon kay Mandi, ang mga ginawa ng vlogger na si Thor Bagtik laban sa mga nakatatandang miyembro ng Ata tribe ay isang malaking kasalanan. Sinabi niya na kahit na nagpapakita si Bagtik ng malasakit sa kanila, ang mga ginawa niyang aksyon ay isang uri ng pambubulalas laban sa mga miyembro ng IP. Hindi kami natuwa sa ginawa niya, ang buong tribo ng Mindanao, lalo na dito sa Davao, dahil yung mga babae na pinasayaw niya, tapos binigyan ng pera, mali na talaga ang ginawa niya. Pahayag ni Mandi noong Martes ng umaga, March 4, 2025. DCPO, tinitignan ang 6 na suspect sa pang-hold up na naganap sa liwanag ng araw, nagaganap sa tanghaling tapat. Hindi tinatanggal ng Davao City Police Office, DCPO, ang posibilidad na mahigit sa 6 na suspect o isang organized crime group ang sangkot sa kilalang jewelry heist sa downtown area ng lungsod, matapos makuha ang mga video footage ng mga kilos ng mga suspect. Kinumpirma ni Police Captain Hazel Tuason,
Tagapagsilita ng DCPO sa Sunstar, Davao noong Lunes, March 3, 2025 na patuloy ang investigasyon sa pagnanakaw sa isang pawn shop sa Illustre Street na nangyari sa tapat ng tanghali noong Pebrero 26. Ang mga halaga ng mga ninakaw na alahas ay tinatayang nasa pagitan ng 40 million pesos at 100 million pesos. Patuloy pa rin ang aming investigasyon tungkol dito dahil base sa mga nakuha naming CCTV footages, hindi lang 3 kundi 6 na mga suspect ang sangkot dito gamit ang 2 motorsiklo. Sinabi ni Tuazon sa isang phone interview. Pinayagan ng SP ang lungsod na mag-sign ng MOA para sa pagpapalawak ng libreng sinihan para sa PWDs. Inaprubahan ng 20th Davao City Council noong Martes sa ilalim ng suspendidong mga alituntunin ang isang ordinansa na nagpapahintulot sa pamahalang lungsod na makipagkasunduan sa isang lokal na mall chain para sa libreng pag-access ng mga persons with disabilities, PWDs, sa mga sinihan. Inaprubahan ng konseho ang ordinansa na magpapahintulot kay Mayor ng Lungsod ng Davao na pirmahan ang Memorandum of Agreement, MOA, sa LTS Malls Incorporated, NCCC. Pinapayagan ng lungsod ang mga PWDs na makapanood ng libre sa mga sinihan sa ilalim ng Ordinance Number 155-23. Ayon sa resolusyon na ipinasa ni Konsehal Jessica Bongguyan, itinakda ng MOA na tuwing Lunes ng bawat linggo ay maaaring makakuha ng libreng movie passes mula sa NCCC ang mga PWDs sa unang araw ng screening. Ngunit ito ay magagamit lamang isang beses sa isang linggo. Magbibigay ang pamahalaang lungsod ng Davao ng kinakailangang tulong upang tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng kasunduan ayon sa City Ordinance 0155-23. Balitang pambansa. Bacolod Mascara Coliseum, 70% ang kompleto na. Kinumpirma ni Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Benetes na ang konstruksyon ng Bacolod Mascara Coliseum ay 70% ng tapos. Ayon kay Benetes, target ng lungsod na matapos ang konstruksyon ng Coliseum na matatagpuan sa Barangay Tangob ngayong taon. Sinabi niya na inaprubahan na ng lungsod ang karagdagang pondo na 50 milyong pesos para sa mga pasilidad ng gusali. At may mga pasilidad na hindi nasama sa orihinal na budget. Noong 2019, naglaan ang nakaraang administrasyon ng 800 milyong pesos para sa konstruksyon ng Bacolod Mascara Coliseum na kayang mag-akomoda ng hindi bababa sa 12,000 katao. Ito ay pinunduhan mula sa 1.7 bilyong pesos utang mula sa Development Bank of the Philippines, DBP. Sinabi ni Benetes na ang mga pasilidad tulad ng mga elevator ay hindi nasama sa orihinal na budget, kaya kailangan nilang i-install ito upang maging ganap na operasyonal ang Coliseum. Mag-i-install kami ng mga pasilidad at idedesenyo muli ang aming Coliseum upang hindi lamang ito magsilbing lugar para sa sports at konsyerto, kundi
maging isang convention center din, sabi ni Benitez. Sa halip na mga nakapirming bleachers, idinagdag niya na idisenyo nila ito upang maging mababago o movable. PAF fighter jet nawawala. Na-update na ng may pagwawasto. Isang aircraft mula sa Philippine Air Force, PAF, ang nawawala habang nagsasagawa ng tactical night operation bandang hating gabi ng Martes, March 4, 2025. Sa isang pahayag, sinabi ng PAF na nawalan ng komunikasyon ang FA-50 fighter jet sa ibang mga aircraft na nasali sa misyon ilang minuto bago makarating sa target na lugar nasa Mindanao. Ang eroplano ay umalis mula sa Mactan, Cebu. Sinabi ng PAF na sinubukan ng iba pang mga aircraft na makipag-ugnayan muli sa nawawalang eroplano, ngunit hindi ito nagtagumpay hanggang sa kanilang pagbabalik sa Mactan. Ang PAF ay nagsasagawa ng masusing operasyon ng paghahanap gamit ang lahat ng magagamit na resources upang mahanap ang nawawalang jet fighter aircraft, sabi ng PAF. Ang aming pangunahing alalahanin ay ang ligtas na pagbabalik ng aming air crew. Kami ay umaasa na madali naming matuntun sila at ang eroplano at hinihiling namin na samahan ninyo kami sa panalangin sa panahon ng krisis na ito, dagdag nito. Balitang pandaigdig. Plano ng Egypt para sa Gaza ay hindi isinaalang-alang ang Hamas sa pamamahala sa hinaharap. Ang isang plano para sa Gaza na binuo ng Egypt ay hindi isasama ang Hamas sa pamamahala ng enclave kapag natapos ang digmaan, ayon sa isang draft ng plano na nakuha ng CNN. Ang plano ay tinalakay ng mga leader ng Arabong nagtipon sa Cairo sa isang emergency summit noong Martes, kung saan iminungkahi ng Pangulo ng Egypt na bumuo ng isang komiteng Palestino na pansamantalang pamamahalaan ang Gaza, papalitan ang Hamas at kalaunan ay ibibigay ang kapangyarihan sa Palestinian Authority, PA. Sa tulong ng mga kapatid nitong Palestino, ang Egypt ay nagsikap na bumuo ng isang administratibong komite ng mga independenteng profesional at teknokrata na magkakaroon ng tungkuling pamahalaan ng Gaza gamit ang kaalaman ng mga miyembro nito, sinabi ni Pangulong Abdel Fattah al-Sisi sa summit. Ang komite ay magiging responsable sa pangangasiwa ng proseso ng tulong at pamamahala sa mga isyu ng Gaza para sa isang panandaliang panahon bilang paghahanda sa pagbabalik ng PA sa Gaza, ayon kay Sisi. Ang plano ay ipresenta kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa mga darating na linggo, ayon sa mga pinagmumulan mula sa mga opisyal ng Jordan. Ang mga taripa ni Trump ay maaaring magdulot ng resesyon sa Mexico at Canada. Ang mga taripa ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos laban sa Canada at Mexico ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa mga ekonomiya ng dalawang bansa na maaaring
magpabagal sa produksyon ng ilang produkto, magpataas ng presyon ng mga produkto at magdulot ng takot sa isang posibleng resesyon ayon sa mga analyst. Noong Martes, ipinataw ng Estados Unidos ang 25% na taripa sa mga import mula sa parehong mga kalapit na bansa. Pati na rin ang 10% na buwis sa enerhiya ng Canada. Bagaman parehong nagbabala ang mga bansang ito na magpapatupad sila ng mga kapwa taripa na makakaapekto sa ekonomiya ng Estados Unidos. Malaki ang magiging epekto sa Canada at Mexico dahil sobrang umaasa sila sa Amerika para sa kalakalan. Itinuturing ang Estados Unidos bilang isang pinakamalaking merkado ng kanilang mga export. Noong nakaraang taon, ang Mexico ay nag-export ng humigit kumulang $505 billion sa Estados Unidos na humigit kumulang 30% ng kanilang GDP. Habang ang Canada ay nag-export ng higit na $412 billion na mga 20% ng kanilang GDP. Samantala, ang mga export ng Estados Unidos sa Canada ay tinatayang nasa $349 billion noong nakaraang taon. Ngunit ito ay katumbas lamang ng higit na 1% ng GDP ng Estados Unidos. Gayon din, nag-export ang Estados Unidos ng humigit kumulang $334 billion sa Mexico. Nakatumbas din ng halos 1% ng kanilang GDP. Showbiz Happening by Giselle Restaro, Baguio. Showbiz Break Time. Ano ang uso at anong latest sa showbiz industry? Simula na ng paghahanap ng mga bagong batch ng Binibining Pilipinas. Simula na ang paghahanap para sa susunod na batch ng Binibining Pilipinas Queens. Inanunsyo ng mga organizers sa social media na bukas ang aplikasyon hanggang Marso 21, 2025. Maaaring magsumite sa pamamagitan ng email o personal sa opisina ng Binibining Pilipinas sa Quezon City. Noon pa man, ang mananalong Binibining Pilipinas ay naging kinatawan ng bansa sa mga pangdaigdigang pageant tulad ng Miss Universe, Miss Earth, Miss World at Miss International. Sa international naman, aktor na si Steve Carell ay tumutulong sa mga nag-aaral sa Altadena, California na naapektuhan ng wildfire noong Enero. Sa pamamagitan ng organisasyong Alice Kids, binabayaran niya ang prom ticket ng halos 800 graduating students mula sa 6 na paaralan sa lugar. Ang Alice Kids ay isang non-profit na tumutulong sa mga estudyanteng nangangailangan sa pamamagitan ng pagbabayad para sa mga field trip, summer camp at iba pang gastusin. Yan po ang latest sa ating showbiz at entertainment. Ako po si Giselle, ang inyong showbiz correspondent. Good day! Balitang pampalakasan. Philippines nanalo ng kauna-unahang medalya sa ASEAN Winter Games. Gintong medalya sa curling. Harbin, China, AP. Ang Philippine Curling Team ay nagbigay ng kasaysayan sa Harbin na panalunan ang kauna-unahang medalya ng bansa sa ASEAN Winter Games sa pamamagitan ng panalo sa men's final noong Biyernes laban sa South Korea. Ang koponan na binubuo ni Mark Pfister, Alan Frey, Christian Haller, Enrico Pfister at alternate na si Binjo Dilarmente ay nagwagi ng gintong medalya sa score na 5-3 laban sa South Korea sa Harbin Ping Fang
Curling Arena. Mabilis na ipinagdiriwang ng Philippine Olympic Committee ang kasaysayan sa pamamagitan ng isang post sa Instagram para ipagdiwang ang gintong medalya. This is the first ever medal for the Philippines at the ASEAN Winter Games and the highest achievement for Southeast Asian athletic in the Games history. What an incredible accomplishment, sabi sa post. You've made the entire country so proud. Ang curling ay nagkakaroon ng pagkakataon na magningning tuwing 4 na taon sa Winter Olympics, kung saan ang mga manlalaro ay nagsisipagwalis ng bato sa ibabaw ng yelo na ipinapalabas sa buong mundo. Pacquiao inihalal sa International Hall of Fame. December 5, Reuters, si Manny Pacquiao, isang minamahal na figura sa Pilipinas at isa sa mga pinakadekoradong boksingero sa kasaysayan, ay inihalal sa International Boxing Hall of Fame bilang bahagi ng Class of 2025 na inanunsyo noong Huwebes. Si Pacquiao, na kilala sa mabilis na paa at malupit na bilis ng mga suntok, ay nanalo ng mga World Championships sa record na 8 weight divisions mula sa flyweight hanggang super welterweight. Nagretiro si Pacquiao mula sa boxing noong 2021 matapos ang 72 laban na karera kung saan nakamit niya ang 62 panalo, 8 pagkatalo at 2 draw. Isang dating senador ng Pilipinas na tumakbo para sa pagka-presidente noong 2022. Nakilala rin si Pacquiao sa labas ng ring bilang isang politiko, philanthropist, mambabatas at mang-aawit. Siya ang naging unang Filipinong atleta na lumabas sa isang postage stamp at itinampok sa Time Magazine's list ng mga 100 pinaka-maimpluwensyang tao sa buong mundo noong 2029. I am so happy that I have been selected to enter the International Boxing Hall of Fame. This certainly is a wonderful Christmas gift, sabi ni Pacquiao, 45, sa isang pahayag sa website ng Hall of Fame. Trivia. Ang Puerto Princesa Subterranean River sa Palawan ay isa sa mga 7 wonders. Oo, ang Puerto Princesa Subterranean River sa Palawan ay isa sa mga new 7 wonders of nature na napili noong 2012. Ang ilog ay matatagpuan sa loob ng Puerto Princesa Subterranean River National Park, isang UNESCO World Heritage Site na kilala sa kahangahangang underground river system nito. Ang Puerto Princesa Subterranean River ay may haba na humigit kumulang 8.2 kilometro at dumadaloy sa ilalim ng mga limestone karst formations na nag-aalok ng mga kamanghamanghang tanawin ng stalactites at stalagmites. Ang lugar ay mayaman sa biodiversity at tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman na tanging matatagpuan lamang sa mga kagubatan ng Palawan. Bukod sa pagiging isang popular na destinasyon para sa mga turista, ang ilog ay may mahalagang papel sa kalikasan. Dahil ito ay isang natatanging
sistema nagbibigay ng proteksyon sa mga endangered species at mga makalumang anyo ng buhay. Ang pagkakapili ng Puerto Princesa Subterranean River bilang isa sa New Seven Wonders ay nagpapakita ng kahalagahan ng kalikasan at ang pangangailangan na mag-ingat at magpreserba ng mga ganitong pambihirang likas na yaman. Ang lugar ay patuloy na bumubukas ng mga oportunidad sa ecotourism at pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Ito ang Pinoy Rab YouTube channel, inaabot ang Filipino dito at sa ibang bansa. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Merasol Sibayan Cacho, nag-uulat. Magandang umaga, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.